Hi kids! Welcome to Teacher Beth Class TV. Ngayon ay ating tatalakayin ang mga pagbabago at pagpapatuloy ng komunidad sa paglipas ng panahon. Sa araling ito, ating maipaliliwanag ang mga pagbabagong naganap sa iyong komunidad na kinabibilangan. Handa ka na ba? Paano nakaapekto sa pamumuhay ng mamamayang tulad mo ang mga pagbabagong nangyari sa iyong komunidad sa paglipas ng panahon? Ang mga bayan o lungsod ay patuloy na nagbabago sa paglipas ng panahon. Makikita ito sa pisikal na anyo ng isang komunidad, sa pagdami ng mga gusali, kalsada, tulay, parke at iba pang infrastruktura. Makikita rin ito sa uri ng pamumuhay ng bawat isa, pagbabago sa uri ng hanap buhay, mga negosyo at tirahan. Gayun din makikita sa kultura at tradisyon. Maaaring magbago ang mga pangalan ng lugar, kultura at mga nakasanayang tradisyon. Narito ang mga pagbabago at pagpapatuloy na nangyari sa ilang lalawigan. Narito ang ilang kwento ng mga lalawigan mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang lalawigan ng Isabela mula sa Luzon. Ang lalawigan ng Isabela ay isa sa 5 lalawigan ng Rehiyon 2 o Lambak ng Cagayan. Ito ay matatagpuan sa Hilagang Silangan ng Luzon. Ito ang ikatlong pinakamalawak na lalawigan sa buong bansa. Mayroon itong 3 lungsod, 34 na bayan at 1,055 barangay. Ito ay kilala bilang Rice Granary of the North dahil sa pagiging pangunahing tagapag-ani ng palay. Ang Isabela ay ipinangalan kay Reyna Isabela II ng Espanya sa ilalim ng pamumuno ni Gobernador General Juan Antonio de Urbis Tondo. Noong una ay bahagi lamang ng Cagayan ang Isabela, ngunit naging ganap na lalawigan ito noong Mayo 1, 1856. Pagsasaka ang karaniwang hanap buhay na may pangunahing produktong mais at tabako noon at palay ngayon. Ang lalawigan ng Iloilo mula sa Visayas. Ang Iloilo ay isa sa 5 lalawigan ng Rehiyon 6 o Kanlurang Visayas. Mayroon itong 3 lungsod, 78 bayan at 3,389 na barangay. Ito ay mula sa salitang irong-irong dahil sa hugis nitong tila ilong. Ang Iloilo ay tinatawag na Heart of the Philippines dahil sa tila nasa puso ito ng bansa. Sa ilalim ng Batas Bakura, ang munisipyo de Iloilo ay naging isang lungsod noong 1893. Subalit humina ang ekonomiya nito dahil sa nangyaring malaking sunog noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang Dinagyang Festival ay isa sa mga mahalagang tradisyon na patuloy na ipinagdiriwang sa lalawigan ng Iloilo. Si General Martin Delgado ang unang gobernador ng lalawigan. Ang lalawigan ng Misamis Oriental mula sa Mindanao. Ang Misamis Oriental ay isa sa 5 lalawigan sa Rehiyon 10 o Hilagang Mindanao. Ito ay may 2 lungsod, kasama na ang Cagayan de Oro na siya rin kabisera nito, 23 bayan at 504 na barangay. Ang pangalang Misamis ay mula sa salitang misa dahil sa pagdating ng mga misyonerong Espanyol o Kastila. Kilala ang kabisera nitong Cagayan de Oro bilang City of Golden Friendship. Sa bisa ng Legislative Act No. 3537 noong Enero 1, 1930, ang malaking lalawigang Misamis ay nahati sa 2 lalawigan, ang Misamis Oriental at ang Misamis Occidental.
Si Don Gregorio Pelaez ang naging unang gobernador nito. Sa kasalukuyan, ang Misamis ay isa sa mga nangungunang bayan sa Mindanao. Ikaw, ano ang kwento ng iyong lalawigan? Maaari mo ba itong ibahagi? Pagpapahalaga sa kasaysayan at mga pagbabagong nangyari sa sariling komunidad. Ang kasaysayan ay hindi lamang mga kwento ng nakaraan. Ito ay bahagi ng ating buhay ngayon. Ang mga pagbabago sa ating bayan ay natural at bahagi ng pag-unlad. Dapat nating kilalanin at pahalagahan kung paano ito nagsimula at kung paano ito nagbago sa paglipas ng panahon. Mga paraang magpapakita ng pagpapahalaga at pangangalaga sa kasaysayan at pagbabago sa komunidad. Pag-aralan natin ang lokal na kasaysayan. Sa pag-aaral ng kasaysayan ng ating lugar, matututuhan natin ang tungkol sa mahalagang tao at mga lokal na bayani, mga lugar at mga pangyayaring nagbigay ng pagkakakilanlan sa ating komunidad. Bumisita at mag-aral sa mga monumento, simbahan, lumang gusali at palatandaan. Makinig sa mga kwento, magbasa ng aklat o maghanap ng tamang impormasyon. At ihambing ang anyo ng lugar noon at ngayon sa mga gusali, kabuhayan at kaugalian. Ang ilan sa mga halimbawa ay ang pagbabago ng pangalan ng lugar. Maraming bayan at lalawigan sa bansa ang nagpalit ng pangalan. Ang ilan rito ay halimbawa, Malabon ngayon, noon ang pangalan nito ay Tambobong. Tacloban ngayon, noon naman ay Santo Niño at San Jose. Davao ngayon, Nueva Vergara naman noon. Bisitahin o dalawin ang mga makasaysayang lugar. Bumisita at pag-aralan ang makasaysayang lugar dahil ito ay parang paglalakbay pabalik sa nakaraan. Dito ay matututuhan natin ang mga karanasan ng mga henerasyong nauna sa atin. Kapag pupunta sa mga makasaysayang pook, maging magalang, basahin ang mga palatandaan, huwag sirain o dumihin ang mga bagay, at makinig sa paliwanag ng mga nakakalam. Ang mga lugar na ito ay nag-uugnay sa atin, sa ating mga ninuno, at nagtuturo kung paano nabuo ang ating bayan. Makilahok at makiisa sa mga pista at selebrasyon. Ang mga pista at kapistahan ay hindi lamang para sa kasiyahan. Ito ay pagpapanatili ng ating kultura, tradisyon at kasaysayan. Napananatili ang mga kaugalian para sa susunod na henerasyon. At lumalakas din ang pagkakaisa ng mga mamamayan, kung kaya napapahalagahan ang pagkakakilanlan sa kasaysayan ng lugar. Narito ang ilang mga halimbawa ng pista at selebrasyon. Sinulog sa Cebu, Kadayawan sa Davao, Dinagyang sa Iloilo, Panagbenga sa Baguio at Pahiyas naman sa Quezon. Panatilihing malinis, maayos at ligtas ang komunidad. Ang pag-aalaga sa kapaligiran ay tanda ng pagmamahal sa ating tahanan at kasaysayan. Itapon ang basura sa tamang lalagyan at paghiwalayin ang mga ito. Linisin ang bakuran, kalsada at pampublikong lugar. Huwag sirain ang mga puno at halaman. Alagaan ang mga parke at makasaysayang lugar. Sundin ang mga batas at alituntunin ng barangay at bayan. Ang iba't ibang lalawigan at rehiyon sa ating bansa ay may mga kasaysayang nagpapakita ng pagpapatuloy, pagbabago at paglago. Mahalagang malaman ang kasaysayan ng sariling lalawigan dahil dito nanggagaling ang ating pagkakakilanlan. Ang mga kwento ng nakaraan ay nagsisilbing gabay o aral sa paggawa ng mabubuting desisyon sa hinaharap. Nakatutulong ito upang mas mahalin at pangalagaan ang sariling komunidad.
Tukuyin ang lalawigang pinatutungkulan ng mga pahayag. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sigot sa iyong kwaderno. Narito ang mga pahayag mula sa bilang 1 hanggang 7. Alamin natin ang mga tamang sagot. Bilang 1, ang lalawigang ito ay kabilang sa Region 6, Iloilo. Bilang 2, ito ay dating bahagi ng isang malaking lalawigan pero sa bisa ng Legislative Act No. 3537 ay naging 2 lalawigan ito, Misamis Oriental. Bilang 3, ang lalawigang ito ay matatagpuan sa Visayas, Iloilo. Bilang 4, humina ang ekonomiya nito dahil sa nangyaring malaking sunog noong ikalawang digmaang pandaigdig, Iloilo. Bilang 5, ang pangalan ng lalawigang ito ay nagmula sa salitang Misa, Misamis Oriental. Bilang 6, nagmula ang pangalan ng lalawigang ito sa pangalan ng isang reyna, Isabela. Bilang 7, ito ay tinatawag na Heart of the Philippines dahil sa tila nasa puso ng bansa, Iloilo. Narito naman ang mga pahayag mula sa bilang 8 hanggang 13. Alamin natin muli ang mga tamang sagot. Bilang 8, nasa hilagang silangan ng bansa ang lokasyon ng lalawigang ito, Isabela. Bilang 9, nagmula ang pangalan ng lalawigang ito sa isang bahagi ng katawan ng tao na kahawig nito ang hugis, Iloilo. Bilang 10, ang pangunahing lungsod at kabisera ng lalawigang ito ay ang Cagayan de Oro, Misamis Oriental. 11, pagsasaka ang karaniwang hanap buhay na may pangunahing produktong mais at tabako noon at palay ngayon, Isabela. 12, kilala bilang Rice Granary of the North dahil sa pagiging pangunahing tagapag-ani ng palay, Isabela. At para sa huling bilang, ipinagdiriwang ang Dinagyang Festival sa lalawigang ito, Iloilo. Basahin ang bawat tanong o pahayag. Piliin ang tamang sagot. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Saang rehiyon matatagpuan ang lalawigan ng Isabela? A. Region 6, B. Region 2, C. Region 10, D. Region 4. Ito ay matatagpuan sa Region 2B. Ano ang pangunahing produkto ng Isabela? A. Mais, B. Palay, C. Tabako, D. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot ay D. Lahat ng nabanggit. Sino ang nagsilbing unang gobernador ng Misamis? A. Don Gregorio Pelaez, B. Martin Delgado, C. Reyna Isabela II, D. Datu Puti. Ang tamang sagot ay A. Don Gregorio Pelaez. Bakit mahalagang pag-aralan ang kasaysayan ng komunidad? A. Para sa grado, B. Gabay sa hinaharap, C. Pampaunlad ng bansa, D. Lahat ng ito. Ang tamang sagot ay B. Gabay sa hinaharap. Ang irong-irong ay pinagmulan ng pangalan ng A. Isabela, B. Iloilo, C. Misamis Oriental, D. Cagayan de Oro. Ito ay Iloilo B. Ano ang itinuturing na City of Golden Friendship? A. Iloilo City, B. Cagayan de Oro, C. Ilagan City, D. Vigan. Ang tamang sagot ay B. Cagayan de Oro. Kailan naging ganap na lalawigan ang Isabela?
A. Mayo 1, 1856. B. Agosto 25, 1937. C. Mayo 1, 1930. D. Mayo 1, 1893. Ang tamang sagot ay A. Mayo 1, 1856. Kanino isinunod ang pangalan ng lalawigang Isabela? A. Reyna Elizabeth II. B. Reyna Ina. C. Reyna Isabela II. D. Reyna Elena. Ang tamang sagot ay Reyna Isabela II. C. Anong batas ang nagtakda na ang Iloilo ay maging isang lungsod noong 1893? A. Commonwealth Act No. 158. B. Legislative Act No. 3537. C. Royal Decree. D. Batas Bakura. Ang tamang sagot ay Batas Bakura, letrang D. Saang bahagi ng Pilipinas matatagpuan ang lalawigan ng Iloilo? A. Luzon. B. Visayas. C. Mindanao. D. Palawan. Ito ay matatagpuan sa Visayas. B. Bakit tinawag na Rice Granary of the North ang lalawigan ng Isabela? A. Dahil ito ang pinakamalaking lalawigan. B. Dahil sa dami ng inaani nilang palay. C. Dahil sa maraming tabako rito. D. Dahil sa lawak ng kagubatan nito. Ang tamang sagot ay B. Dahil sa dami ng inaani nilang palay. Saang bahagi ng Pilipinas matatagpuan ang lalawigan ng Isabela? A. Luzon. B. Visayas. C. Mindanao. D. Palawan. Ito ay matatagpuan sa Luzon. A. Ano ang pangunahing layunin ng pag-aaral ng kasaysayan ng sariling komunidad? A. Upang malaman kung sino ang pinakamayaman. B. Upang malaman kung paano nagbago ang presyo ng bilihin. C. Upang matutunan lamang para sa pagsusulit. D. Upang malaman ang ating pinagmulan at pahalagahan ang ating lugar. Ang tamang sagot ay D. Upang malaman ang ating pinagmulan at pahalagahan ang ating lugar. Alin sa mga sumusunod ang hindi tamang gawain kapag bumibisita sa makasaysayang lugar? A. Basahin ang mga nakasulat ng palatandaan. B. Maging magalang at maingat. C. Sumulat o ukitin ang pangalan sa lumang pader. D. Makinig sa paliwanag ng mga nakakaalam. Ang tamang sagot ay C. Sumulat o ukitin ang pangalan sa lumang pader. Bakit mahalaga ang pagsali sa mga pista at selebrasyon sa ating bayan? A. Upang makaliban sa pagpasok sa paaralan. B. Upang makakain lamang ng masasarap na pagkain. C. Upang mapanatili ang ating kultura, tradisyon at pagkakaisa. D. Upang makita kung sino ang may pinakamagandang kasuotan. Ang tamang sagot ay C. Upang mapanatili ang ating kultura, tradisyon at pagkakaisa. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagmamahal at pagpapahalaga sa kalinisan ng komunidad? A. Pagtatapon ng basura sa kalsada at sapa. B. Pag-iwan ng kalat pagkatapos ng pagdiriwang. C. Paghiwalay ng nabubulok at di nabubulok na basura. D. Pagputol ng mga puno at halaman sa pampublikong lugar. Ito ay paghiwalay ng nabubulok at di nabubulok na basura. C. Maraming lugar sa Pilipinas ang nagkaroon ng pagbabago ng pangalan mula noon hanggang ngayon. Ano ang ipinapakita nito? A. Bahagi ito ng kasaysayan at pag-unlad ng ating bayan. B. Walang kabuluhang pagbabago ito. C. Ginawa ito para lamang makalito sa mga tao. D. Ipinapakita nito na maling-mali ang mga lumang pangalan. Ang tamang sagot ay A.
A. Bahagi ito ng kasaysayan at pag-unlad ng ating bayan. Paano tayo dapat kumilos kapag tayo ay namasyal sa makasaysayang lugar sa ating komunidad? A. Magtapon ng basura kahit saan. B. Kumuha ng ilang halaman o bulaklak sa mga ardin dito. C. Lumakad lamang sa mga daan na pinahihintulutan ang pagdaan. D. Magsaya at magsisigaw ng pagbati sa mga bantayog na mga bayani. Ang tamang sagot ay C. Lumakad lamang sa mga daan na pinahihintulutan ang pagdaan. Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.